Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Ano nga po mga kaanak, dahil tuyo na dito sa sala natin, makakapagtupi na tayo ng mga nilaban. Ayun nga, nung nagtutupi nga ako, wala kasi mag-aalaga kay Isidro kasi nag-online class yung aking mga junakis. Kaya, ayan, gapang-gapang lang ako ano-ano ginagawa niya. Hindi ko alam kung tinutulungan ba ako na rin magtupi o ginugulo lang ako na rin mga kaanak. Kailangan talagang kasama talaga yung yung pag-aalaga habang nagtatrabaho pagka may baby ka. Kaya, pero matatapos naman natin yan basta naglalaro lang yung bata, naglilibang. Panailangan yan, gagapang, uupo, kung ano-ano ang ginagawa. Kaya may gusto niya pinaglalaroan mga kaanak ng kutsara. Kaya lang minsan niya natatakot ako baka mamaya masundot ang mata. Kaya pag inaagaw ko naman umiiyak. Pero pag binigyan mo yan ng kutsara, ay malilibang na siya. Kaya yan, habang nagtutupi nga ako mga kaanak, may mga bata nag-online class. Dapat may pasok na sila niyan, face to face. Kaya lang dahil nga may tubig pa, pati yung mga eskwelahan nga mga kaanak may tubig. Kaya yan, postpone muna ang klase. Lagi muna sila mag-online, 1 week pa yata sila mag-online eh. Kaya nakikisalit na lang muna ako ng cellphone. Ako muna walang cellphone mga kaanak. Nahayaan ko muna sa mga bata kasi nga salit-salit ang online nila. Buti na lang yung panganay ko may sarili naman siyang cellphone. Kaya lang ring pangalawa si Boy Kulit, walang sariling cellphone. Kaya yan yung sa akin yung ginagamit. Parang ako pa nangihiram ngayon ng cellphone eh. Kaya lang siyempre kailangan naman nila sa eskwelahan kasi. Pero sa isang linggo naman, face to face na. Papasok na sila sa eskwelahan. Kaya ang may iwanan na lang dito sa bahay, kami na lang ni Bossing. Napakatahimik pagka bumapasok ng mga estudyante. Sana nga wala ng tubig noon. Kaya lang sa buong kalendaryo na naman, nakalagay na naman high tide. Diyos ko, di na nangyari ang high tide din sa dati ang nagkakaroon lang ng tubig, mga kaanak, yung Hagunoy. Sabi ngayon, pati Kalumpit. Diyos ko di na nawawala ng tubig. Basta sinabing high tide, baha din ng Kalumpit. Pati nga mga kaanak, yung bagyo, walang ganong hindi masyadong malakas ang epekto. Kaya yan, medyo nakahinga-hinga tayong konti. Pero may tubig pa rin dito sa labasan mga kaanak. Dito lang sa loob ng bahay, wala. Kasi nahupa na ng baha. Kaya lang, hindi nawawala, hindi pa rin natutuyo. Kaya inaabutan pa rin ng kala ko aabutin pa rin ng tubig to kanina. Baka sasayang nga yung pagod ng pag-iisis nila nanay kagabi nung kung inabot pa rin. Mag-iisis na naman uli. Ayun na sinasabi ko mahirap magbaba ng gamit kasi yung tubig minsan isa prank. Kaya ayan, hindi pa kami nagbababa talaga. Yung mga Durabox namin nakataas pa lahat. Kaya rin mga damit na tinutupi ko, pagsasama-samahin ko lang din yan sa isang lalagyan kasi mahirap magkakalkal ng Durabox. Kasi nga baka mamaya matibag yung mga nasa ibabaw. Patong-patong lang yung ginawa namin Kasi nga wala namang kaming taasan. Pinagpatong-patong lang na upuan. Ganun lang naman talaga yung ginagawa namin tuwing babaha. Tatanggalin namin yung yung isang Durabox tapos aanuhin yung isa para hindi lang abutin ng tubig. At nga mga kaanak, binigay ng ninang ni Bossing. Yung mga kawalit niya, kawalit kasirola. Ayan daw para daw yung pressure cooker. Masarap daw yung pagpakuluan ng mga matitigas na karne. Kaya kasi kulong na kulong yung niyan, yung init. Yung takip niyan lapat na lapat. Kaya ayan. Pagyari nga namin ito mga kaanak. Binalot ko muna yung nilagyan ko lang label yung mga notebook ng anak kong isa. Si Nicole, kanina ko lang nalaan yung kung kulay yung mga subject yung nila, notebook Ayan, habang natutulog nga si Bossing yun, muna ako, maglalagay muna ako ng mga sticker, subject sticker. Para sa pasukan, meron ng balot yung notebook nila. Diyos ko. Ngayon lang tayo nagka-oras magkapambalot kasi nga may tubig nga nung nakakaraan. Lahat ng gamit na nakataas. Sabi ko ibaba muna nga para mabalutan ko na kako. Hindi ko pa nga nalalagyan ng plastic cover yan mga kaanak Napakasipag na nanay na rin kaanak nyo inaano ko naman kasi hindi ko maasikaso nga kasi nga may tubig nung nakakaraan tapos may alaga pa tayong bata.
Eh, hindi naman pwedeng basta-basta lang yung pag-aalaga ng bata, lalo na pag may tubig. Kasi isang ano lang yan, isang disgrasya lang yan sa tubig. Alam nyo naman ang mahirap kalaban ng tubig. Kaya kailangan alagaan mabuti. Eh, pag nga iniiwanan ko yan sa mga kapatid niya, talagang pinapakabilinan ko na yung kapatid niyo. Ingatan niyo. Kasi may nangyari na dito yan minsan mga kaanak dito sa lugar namin na yung bata iniwanan niya sa malalim ang tubig. Parang nalaglag ata. Nakita na lang, yung na lang, nalunod na. Kasi syempre ang bata hindi naman nila alam kung paano ba yung gagawin nila pag sakaling na sila sa tubig. Eh, di ba nga kasabihan na isang tabo lang nakakalunod na. Kaya dapat talagang ingatan natin yung mga maliliit pag gaganyang may tubig. Ayan yan, nagbabalot nga ako dyan ng notebook. Meron nga nagpapadeliver na ng order. Kasi meron pa tayo mga nakapending na deliver dito buhat nung huli tayo lumuwas. Hindi pa natin na-deliver kasi nga sinabayan na tayo noon ng bagyo. Saka nagkaroon na nga ng tubig. Nagsalo-halo na pati high tide. Kaya yan, di-deliver muna natin kasi pinadi-deliver na nga Nanghiram muna nga ako ng bike sa tita ko mga kaanak kasi nga hindi naman tayo pwedeng mamasahe. Napakamahal ng pamasahe ngayon kasi may tubig. Napakahirap ng mamamasahe ka. Tapos magde-deliver ka lang naman ng yung motor hindi pa naman ubra. May tubig pa, malabak pa, may sakop ng may tubig dito sa amin mga kaanak. Kaya sa malayo-layo na to sa amin, alam mo nga may tubig pa rin. Kaya yung mga tricycle, hindi pa talaga sila nakakapamasada ng maayos. Kaya no choice ka kung ikaw mamamasahero, magbabayad ka talaga ng mahal. Kasi nga ang biyahe ng tricycle hindi naman mabilis katulad nung napakabagal ng pagpapatakbo nila mga kaanak. Ayan, tapos nga mga kaanak, isasabay ko na rin yung pamimili ng konting makakain kasi nga merong nagbigay sa atin na isang good Samaritan ng biyaya. Ayaw magpa-mention kaya lang ayan. So thank you na lang po sa inyo na kahit na papano yan, binigyan nyo kami ng konting ayuda. Kaya bumili nga tayo ng ulam sa kanto kasi nga nakabike na lang din tayo. Dumiretso na ako doon para may mabili na ako ng ulam. Tapos yan, dumaan ako ng mani para may kutkutin nga yung mga bata. Tapos konting grocery, binili ko dito sa may malapit sa amin. Tapos yan, nagpabili nga sila ng ice cream. Matagal na din hindi nag-ice cream mga kaanak, buhat ng bumaha. Kaya binili ko muna si Bossing, tsaka yung ate niya. Kasi bumili din tayo nga ng konting makukutkot nila. Yung mga lang naman, yung gamitin talaga pag baha mga kaanak. Yung sukal, kape, yung ganun. Tapos pag-uwi nga natin, nilantaka na nga nila yung ice cream. Sabi ko, mag-share-share na lang kayo dyan. Kasi nga, hindi naman tayo pwedeng kumakagastos at may tubig pa. Hindi natin alam kung kailan huhupa ang baha na Pero kailangan talagang humupa na para bumalik din sa normal ang pamumuhay mga kaanak. At yun lang muna mga kaanak. Bye-bye!